So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang napakatapang ng ating presidente at mismo yung bagong Pilipinas. Kasi imagine nyo lumusob po sa Davao itong bagong Pilipinas at doon po mismo sinupalpal ni PBBM, ni President Bongbong Marcos, itong si former President Duterte patungkol nga po sa kanyang banta na para daw po makapasok sila. Abay, ang gagawin ni Digong, mga minamahal, papatay na lang daw po ng 15 na senador para daw po makapasok sila. O, diba? Sabi nga ni President Bongbong Marcos, abay, napaghalataan na mukhang natatakot. Natatakot sila. Wala silang pag-asa. Sinupalpal mga minamahal ni PBBM na mukhang wala silang pag-asa, kaya ang natatanging way na lang ni former President Duterte ay pumatay. Alam niyo po Ito, pakita ko sa inyo yung video mga minamahal. Alam niyo po kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, dahil nga wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Alam niyo po Talaga nga naman, 'di ba? Ang ating presidente doon mismo sa baluarte ni former president, abay sinunog niya, mga minamahal, itong si Digong. Diba, imagine nyo mukhang nawawala na sila ng pag-asa. Kaya maririnig natin na papatay na lang sila. Patayan ba yung tamang solusyon sa lahat ng bagay? Diba? Nagigets ninyo? Sa lahat ng bagay, patayan yung magiging solusyon ninyo? Sa lahat ng bagay, kapag wala kayong maisip na paraan, diba, instead na pwede nyo naman, kunyari, sa mga addict, diba, instead na i-rehabilitate nyo, kasi may mga time na yung mga tao yan, depressed, out of choice, diba, wala silang choice, wala silang way, diba, so, instead, diba, na ipatigibum-bum mo, bakit yung gawin mo, i-rehabilitate mo, gumawa ka ng napakadaming rehabilitation center at tulungan mong magbago. Di ba dapat supposedly, dapat ganon yung ginagawa nilang way, yung matino, yung pang-Pilipino, pang-masa, pero yung ginagawang way ni former President Duterte, lahat patayan, kumbaga parang martial law Di ba? So talagang sinupalpal, mga minamahal, ni PBBM. Ano ba yung sabi ni former President Duterte, mga minamahal? Ito, basahin natin. Ito yung sabi ni Digong. Ngayon, marami kasi sila. Ano ang dapat gawin natin? Di patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayong lahat. Mukhang napaghalataan nga, mga minamahal, na natatakot itong si former President Duterte dito kay PBBM sa kanilang alyansa. Kasi 'di ba? Kahit joke to ni Digong, hindi to dapat hindi dapat iniisip natin na biro lang to, seryoso to yung mga ganitong klaseng bagay. Dinadaan niya na lang sa joke. Pero kawawa naman pero nakakainis lang kasi hindi naman lahat, pero talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung parang nagpo-promote si former President Duterte na it's either people power, pasabugin yung designated survivor, we do not know, di ba? Talaga nga namang napaghalataan na fentaboy. Alam niya fentaboy? Kasi si Digong, tapos, di ba, nagpe-fentanyl siya. Sabi ni, ni former President Duterte, sabi ni PBBM, mukhang nagpe-fentanyl itong si Digong. Kaya I think that is a side effect, mga minamahal, di ba? Ng mga salita na binibitawan ni Digong. Gawa na nga din po ng kaka-fentanyl niya. Hindi lang fentanyl, mga minamahal, gumagamit din niya ng ng marijuana. Tingnan niyo tong statement ni Digong, mga minamahal. Panood ko sa inyo Kasi nag-marijuana ako.
Kasi nagmamariwana ako. Nagmamariwana ako. Nagmamariwana ako. Nagmamariwana ako. Parang Nakarinig ninyo? Kasi nagmamariwana ako eh. Paulit-ulit. So, I think mga minamahal, that is an side of, yung side effect ng kanyang mga ginagamit na mga pinagbabawal na gamot. Kaya ngayon, nagiging reflexiones na po ito sa kanyang mga sinasabi. Well, ano pa nga bang aanhin natin dyan kay Duterte? Eh, siya na din mismo nagsabi, di ba? Na tawag dito, binura niya yung Diyos. Kala mo, talagang siya yung may-ari ng universe. Tapos yung kanyang anak, presidente ng ng impyerno. So ano pa nga ba nga asahan natin sa pamilyang 'yan? Eh magkakaparehas ng ugali. Lahat sila mga bayolente si Ipe nanuntok ng sheriff. Ay hindi, nanuntok ng ng bus driver. Si Sara nanuntok ng sheriff. 'Di ba? Mga minamahal, si Digong pumapatay, si Bato pumapatay. Lahat sila may history ng pagiging bayolente. Kung wala man pagiging bayolente ang iba, may history sa pagiging corrupt, womanizer, 'di ba, mga mapang-abuso. So sabi ko nga sa inyo, ano pa nga bang aasahan natin diyan? Pero I like the way na 'di ba, sinupalpal ni President Bongbong Marcos itong si former President Duterte mismo sa harapan, mga minamahal, mismo sa harapan, 'di ba, sa lugar ng Davao, kung saan nandoon itong si former President Duterte. 'Di ba? Doon sa mismong lugar niya talaga nga namang sinupalpal itong si Digong. Syempre, mga minamahal, masakit yan sa kalooban ni Digong. Baka mamaya makikita natin na magpapa-press conference na yan, kung ano-ano na yung sinasabi. Baka kung bangag, baka mas tumaas pa yung level ng issue na ibabato ni former President Duterte, mga minamahal, dito kay PBBM. Alam nyo naman na itong si Duterte, pikon. 'Di ba? Tinawag lang ni PBBM na Team Suka. 'Di ba? Totoo naman talagang Team Suka eh. Si Ipe, walang maayos na pagpapakilala. Isang batikang aktor lang. Magaling sa drama. Yun lang. Wala nang ibang matinong credential. 'Di ba? Kaya nga mga pinabili ng Suka. Napikon doon si Digong kasi parang minamaliit ni PBBM, mga minamahal, yung tingin niya sa mga senador ni Duterte, lalo pat kulang-kulang. 'Di ba? 8 lang. Kulang-kulang, mga minamahal. Kaya tingnan nyo kung ano yung nangyayari. 'Di ba? Alright. So, yun po. Kakaiba talaga bumanat ang ating presidente, no? Talaga nga namang grabe, may impact. Hindi talaga mapapatulog nito itong si Digong sa mga sinabi ni PBBM. May malaking kahiya na naman to na sinupalpal ni President Bongbong Marcos itong si Digong sa mismong baluarte nila. 'Di ba? Ayun, mga minamahal, mabuti pa si PBBM nag-react sa kill senators ni Digong. Yung mga nakaupong senador, tahimik lang sila, gusto atang tigokin. Sabi ng nag-comment. Hindi kasi, play safe din yung ibang mga senador dyan. Kaya nga ang ibang mga senador nagsabi din na itong threat na to, hindi to tama. Dapat itong threat na to, bigyan na ng pansin. 'Di ba? Ano yung sabi ni tawag dito ni Lawrence Defensor? Dapat yung mga senador ay kumilos na o ipasa na yung yung impeachment, madaliin na 'yan. 'Di ba? Kasi bilang House Prosecutor, hindi tama na yung mga senador ay babantaan, babanatan na parang papatayin. Pangit naman pakinggan 'yon. So parang tawag dito, inilalagay na ni Digong, mga minamahal, sa isip ng mamamayang Pilipino na normal na yung mga ganyang killings na yan. Kumbaga, mina-mind conditioning na, siniset na ni former President Duterte, mga minamahal, yung mga Pilipino, kababayan natin Pilipino, na para pag dumating yung impeachment, ay normal na lang yan. Ay, ama ko nga, nagbabantay. Diba? Papatayin. Diba? Parang, tawag dito, nilalagay na, itinatanim na. Diba? Mina-mind conditioning na nga ni former President Duterte, mga minamahal, ang taong bayan na itong mga ginagawa nila ay, itong mga pagbabanta, itong mga threat, mga patayan ay normal na. 'Di ba? So, matindi din yung strategy ni Digong, no? Baka paulit-ulit niyang gawin 'yon. 'Di ba? So, yun po. Anyway, mga minamahal, it's me, Alicia nyo. Pahingi lang po ko, mga minamahal, ng comments
likes and share para po, 'di ba? Nagiging updated kayo sa mga video na ina-upload natin. Alright? Yun lamang po. Ingat mga kababayan.